i-configure na natin ang ating compass, ang access point natin. So, papalitan lang natin itong network natin para ma-configure natin yan. So, punta tayo sa network, then Ethernet, change adapters option, then ito papalitan natin ng default gateway. So, dito sa TCP/IP for properties natin, type natin 192.168.10.1. So, ganyan po ang default gateway ng ating compass. So, hindi natin siya kukunin ang 1, papalitan natin siya ng 3. I-align lang natin siya sa gateway ng default gateway ng access point. So, lalagay natin ang subnet mask, then hit okay lang natin. So, close. So, check natin kung napalitan. Status, details, ayan po. Napalitan na natin yung ating IP address, default gateway. So, punta na tayo dito sa browser natin. So, type lang natin 192.168.10.1. Yan po ang default. Then, enter lang natin. So, default lang, admin lang po. Admin. So, since may existing na po ako sa aking Piso Wi-Fi, so, babaguhin natin yan. Okay? So, yan. Dito lang tayo sa wizard. So, itong ating compass, meron siyang 4 din na function. Meron siyang bridge, meron siyang EP, meron siyang router, and repeater. So, pwede mo siyang gawing router kung mayroon kang existing na internet. So, pwede mo siyang ilagay as router para mas malayo ang range niya. So, repeater kung i-connect mo siya sa another access point na wireless. Then, dito na sa AP, kung ilalagay mo siya sa ating mga Piso Wi-Fi or sa ating switch or sa mga Piso Wi-Fi natin or sa Bindo natin or sa existing Wi-Fi internet natin, pwede natin siyang ilagay. Or dito po tayo, pwede natin siyang i-bridge ang connection through wireless din. Okay? Para mag-connect siya. Naka-connect siya as bridge po. So, mas maganda kasi yung gamitin ito, pang malakasan kasi itong ginagamit. Sa akin kasi ang access point ko nito is 4 or 3. Minsan kasi kahit i-extend pa. Kahit mayroon akong existing na Wi-Fi, mayroon akong 360, kasi ang range nito is 120 lang. 120 plus 120 plus 120. Kaya dapat nito is talikudan siya. Hindi siya nagharap. Para 360 yung talikuran po, talikuran ang nakalagay dito sa ating access point. So, titingnan natin siya. So, i-configure natin siya dito as AP. Yan. Then, next lang natin. Then, sa akin po is, nakalagay is Piso Wi-Fi. So, anytime pwede mo siyang change kung anong gusto nyo. Say, for example, lalagay natin is, Piso space Wi-Fi. Ganyan. Then, sa password, no need na. Then, channel, depende sa inyo kung gusto nyo palitan yung channel. For the meantime, sa akin is auto lang. Kasi anytime pwede siya magpalit ng channel. Pero kung gusto mong naka-station about channel 12, channel 9, 7, or 6, ganyan, or 3, depende sa inyo. Mas maganda kasi kung naka-auto. Pero ang problema naman sa naka-auto is kung may katabi kang access point, same ang channel. So, minsan humihina po siya. Okay? So, depende sa inyo. Basta ilalagay natin is auto lang muna siya. So, yan po ang SSID ko para yung sa broadcast yan. Then, modify lang natin.
Ayan. So, ayan na po, ano, madali lang po siyang i-configure as access point. So, kung babalikan natin dito, tingnan natin ang network. Ayan po, pwede nating tingnan yan, pwedeng bilan sa system natin. Ayan. Ang version natin is, ayan, CF Compass A314N bilan. So, pwedeng may firewall, ayan, may MAC filter, IP filtering, URL filter, port forwarding, ayan. Depende sa inyo. Explore nyo na lang to. Basta sa akin ginagamit ko is ito lang, AP as sa aking mga piso wifi. So, depende po ito. Ang range po nito, kung P2P siya hanggang 10 kilometers po. Titingnan natin, ibabalik natin siya. So, kung AP gagamitin natin siyang AP as ano, sa piso wifi, pag open field siya, kaya niyang umabot ng 300 meters to 400 meters. Ganyan, kaya niya pag open field siya. So, pag marami naman na puno, maraming building, hindi siya aabot doon. Pero makukuha mo pa rin, mas ano, hihina siya. Pero ang pinaka reliable na connection nito is 100, 150 to 200 to 250 meters. Mako-connect mo siya as open field siya. Pag ito naman to, ano, hindi siya tumatagos sa mga pader. Pag marami na siyang pader, hindi siya tumatagos. Ano, mahina siya ang signal. Pero pag nasa open field ka, magandang gamitin siya ng ating access point. So, kung titingnan yun, babalikan natin siya. I-config ulit natin siya. May papakita lang siya. Ito pala yung launch range niya. So, ito. Anytime, pwede natin siyang baguhin. Ito. Yan. Depende sa inyo kung gaano kalapit or 2 kilometers, 3.5 kilometers. Kung isasagad nyo siya is, sagad siya is 10 kilometers. So, kung point to point siya, gagamitin siya, mas maganda rin siya kung gagamitin at point to point. Kasi up to 10 kilometers siya. Pero not exact na 10 kilometer talaga ang makukuha niya para kung mag-set up kayo nito 10 kilometers pero ang range niya mga 6 kilometers lang yung layo ng another access point mo. So, yun po ang kagandahan nito. Yun po ang ginagamit kong mga access point kung pangmalakasan po. Ito yung ginagamit ko, tatlo nito. Para 360 siya. Or kung gusto mo yung sakupin yung lahat ng isang barangay, latagan mo siya ng ganito, ng access point na E314N na compass. So, i-bridge mo lang siya or i-repeat mo lang siya as a repeater. So, kahit saan pumunta sila sa isang barangay, basta't nasasagap yung signal mo, makukuha nila. Yun. So, yun lang po Yan, naka 10 kilometers lang, modify lang natin. So, yun lang po ang pag-access ng ating access point na na 314N na compass. Pangmalakasan po itong pang setup. Dapat tatlo. Kasi talo nito yung mga yung 100 meters lang to 150 to 200. Ang disadvantage lang nito is sa likod nito up to 50 meters lang ang kaya niya. 50 to 100, siguro mas mahina siya pa sa 100. 50 pwede siya sa likod, pero ang harap nito within 120 degrees po siya. Yun, kuha niya po yun. Doon po siya tumatapon ng signal ng mas malakas po sa harap niya. So, sa mga baguhan na magpipiso wifi or sa gusto nila to wireless para ma-extend ang internet, yun lang po ang gagamitin natin. So, yun lang po So, try natin mag-connect. Then, lalagyan natin siya ng net para yan. So, try ko dito. Try natin mag-connect siya.
So, i-connect natin siya as ano, try sa Piso Wi-Fi natin, Piso Wi-Fi, connect natin siya kasi wala naman pa siyang password. Then, ayan. So, lalagyan natin siya ng net para, ayan, para magkaroon siya ng net ng, wala siyang password ano. So, mapapansin niyo po sa aking video, hindi pa ako nagka-cut ng video. So, para, no, para iwas sasabihin na putol-putol sa akin, hindi. Kahit may mali or may error, okay lang yun, continuous po siya. At least makikita nyo na wala po siyang cut ang aking video. Ibig sabihin, original po siya. Hindi po siya chinap-chap o kinuha kung kahit saan. Original po siya. So, titingnan natin kung mayroon na tayong internet. So, kinonect po siya sa direkta po, wala siyang password. Okay? So, yan po, ano, mayroon na tayong, ayan. So, sa sample nito, sa dito, kung mayroon tayong net, ayan, loading, ayan, yan po. So, ibig sabihin, mayroon na tayong net. So, yun lang. That's it guys, for this tutorial sa ating vlog for today. So, sana po, ano, magustuhan or may matutunan kahit konti sa ating mga baguhang magpipiso wifi or mag-set up ng network. See you guys for my next video.